ng alas 5 ng umaga, boses niya ang umaalingaw-ngaw sa probinsya ng Misamis Occidental Good morning, Miss Occidental. para maghatid ng pinakamaiinit na balita. Good morning, good morning, good morning. Ano yan na sa inyong kakampi yung idol ng bayan, ang DJ ng Alamin Mo Na Lang. Ang batikang local radio broadcaster na si Juan Humalon na mas kilala bilang si DJ Johnny Walker. Atong pagpagan. Pero umaga nitong November 5, sa kasagsagan ng kanyang programa, Plaridel from Junjun sa Cebu. isang lalaki ang pumasok sa radio booth ni Humalon. Naglabas ito ng baril. Bago tumakas, hinablot pa ng killer ang suot-suot na kwintas ni DJ Johnny. Ang karumal-dumal na pangyayari nasaksihan ng mga nakatutok noon sa live stream ng kanyang programa. Si DJ Johnny, dali-daling isinugod sa ospital. Tinatry namin na in-revive, talagang wala na. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Yung husband ko kasi is very responsible, loving. Ano ang motibo sa pagpaslang sa isa sa pinakakilalang radioman sa Mindanao? Hindi deserve ng dad ko na mangyari sa kanya yon. Ang radio booth kung saan nangyari ang krimen, nasa bakuran lang ng tahanan ng mga Humalon dito sa Calamba, Misamis Occidental. Gumising siya, alas 5 ng umaga. Start na kasi siya nag-ere. Ako naman hindi kasi tulog pa ako all the time. Nagising ako sa doorbell. Ang mga nagpakilalang mananawagan lamang pinagbuksan ng kanilang DJ spinner. Ang sabi, magpa-public service kasi may nawala nilang gamit. So, ang sabi ng tao ko yung spinner, sulat mo sa papel, sir. Puwersahan daw pumasok ang dalawang lalaki. Ang isa, binantayan ang gate habang ang isa, dumiretso sa radio booth kung nasaan si DJ Johnny Walker. Nakita ko na yung kasama namin sa bahay na tinutukan na ng baril ng gunman. Marlon sa Clarin, Plaridel from Junjun sa Cebu. Nakarinig ako ng ingay. Yung anak ko, Mami, huwag kang lumabas. May nagbarilan. Nakita ko na yung tao, pero hindi ko nakita yung mukha niya. Naka-cover kasi. Ang dalawang suspect may kasama pa palang isang lookout at silang tatlo naka-eskapo. Ang mga suspect na tumba pangaraw sa kakamadaling tumakas. Bumangon sila ng madalian, pumunta sila patungong Antipolo City. Habang si Joribel agad na pinuntahan ng kanyang mister sa radio booth nito. Nakita ko yung husband ko na nakatuay-ay na yung ulo. Der, kinuo ko, tabang, anak. Gunshot wound 2 cm, entry into the mouth, and then exit 3 cm, occipital area, head. Merong nag-doorbell dyan, pumasok siya dito sa loob. Tumama yung bullet, tumago sa kanyang ulo, tapos dito na tumama. Ito po yung cup na suot niya na time na yon. Pero meron pa ding dugo at naputol talaga yung cup ng dad ko. Ang mga labi ni DJ Johnny nakaburol ngayon sa kanilang tahanan para na rin sa seguridad nilang pamilya. Tanging mga kamag-anak at malalapit na kaibigan lang ang pinahihintulutan nilang dumalaw. Orthopedic, polio yung right leg niya. Even though may kapansanan siya, he is a very good provider. Yes, good morning. What's up, Ganti? Sa Kairos, yan, nakatunin karoon na kami minaw. Hello, Chesa. Good morning. Halos 3 dekada ng radio broadcaster si Humalon. Since 1991, nagtatrabaho na siya sa FM station. Good morning, good morning, good morning, good morning! Hanggang nagtayo siya ng sarili niyang radio station. When I was a kid, ako yung nagsisilbing assistant niya. Sa-duty siya, nasa gilid ako palagi niya kasi gusto ko siyang makita na mag-talk siya sa microphone. Mayo pagbata, mayo pagsikay-sikay. Ang kanyang mga programa, public service, entertainment at pagbibenta ng mga produkto. Ang haplas nga gikagubtan sa tanang gumikan sa kaepektibo ni ini. Yung program niya is purely entertainment lang. Una may bira-bira, dili ra kayo. Hanggang taong 2013, pinasok din niya ang mundo ng politika. Yung husband ko kasi former Sangguniang Bayan member dito sa lungsod ng Calamba.
Misamis Occidental for 1 term. After that, tumakbo siya pero hindi siya pinalad. Pero si Joribel naniniwalang imposibleng politika ang rason kaya pinatay ang kanyang mister. Wala naman siyang na-share about ganyan, trip. Pero wala lang mo sabay ang panahon mga kampi. May aksyon magtaligsik lakawan eh. So, ang mga boses niya, ma'am, even though sa Orqueta City, sa radio station namin, mayroong mga recording kasi siya sa mga advertisement niya. Doon lang ako makikinig sa ngayon. Namimiss ko kasi siya, ma'am eh. Mahal na mahal namin siya. Ngunit si Joribel, meron daw hinala. Noon naman yun doon, dito sa aming lugar. Ganyan ang issue namin, business competition namin. Then, natungo na din sa land dispute. Nag-file na kami ng mga case sa korte. Ayon sa huling tala ng NUJP o ng National Union of Journalists in the Philippines, ang pagpatay kay DJ Johnny Walker, ika-4 na kaso ng pagpaslang sa mga mamamahayag sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ika-199 simula naman noong 1986. Kakagalit yung ginawang pagpaslang kay Juan Humalon dahil ginawa ito ng walang pakundangan. At very alarming ito para sa ating demokrasya. Nais nating magkaroon ng resolusyon yung mga kaso ng pagpatay. Ika-4 na si Humalon na pinaslang. Yung naunang 3 kaso ay wala pa ring resolusyon. Nito lang Lunes, inilabas na ng Philippine National Police ang computerized cartographic sketch sa isa sa 3 suspect na pumasok sa bahay at bumaril kay DJ Johnny Walker. Immediately after the incident, ang Philippine National Police ay bumuo ng Special Investigation Task Group composed of different PNP personnel. Yung nasa facial sketch ay siya yung nasa gate. Hindi siya yung gunman. Samantala, nitong Huwebes, nakilala na ang isa sa mga suspect. Gayunman, ayaw pa itong isa publiko na maotoridad. Lahat ng leads natin kung saan siya nagtatago or kung saan siya last na nakita ay pinuntahan na ng ating mga operating units. Baka sakaling nandun pa siya at nang mahuli. Hindi natin dinidiscount yung work-related dahil isa siyang broadcaster. We are leaning more on dun sa personal motive. Mayroong tayong informasyon na before the incident ay nagkaroon ng hidwaan yung victim at yung isang personality. Ang kaso nun ay murder and theft. Murder, capital offense, meaning punishable by reclusion perpetua to death. Pero since wala ng death penalty sa Pilipinas, so ang maximum na pwedeng ipataw sa kanya ay reclusion perpetua. Pagkakakulong ng hindi bababa sa 40 years. Hiningi namin ang panig ng isa sa mga tinukoy na posibleng nakaalitan ni Humalon pero tumanggi silang magbigay ng interview. Bagamat meron silang statement. Habang nakikiramay kami sa kanilang pagdadalamhati, parang hindi naman din patas na kami agad sisisihin dahil lamang sa mayroong kaso. Wala pang desisyon ng RTC, kaya nananawagan kami sa mga law enforcement agencies na pakiimbestigahan ang lahat ng nakikitang mga anggulo upang lumabas talaga ang katotohanan at para naging malinis ang aming pangalan. Ang hangad ngayon ng pamilya ni DJ Johnny Walker. Kung gaano kabilis nawala ang haligi ng kanilang tahanan, ganon din daw sana kabilis ang katarungan. Hindi deserve ng dad ko na mangyari sa kanya yon. Ginawa lang niya yung trabaho niya. Hindi naman siya naninira ng ibang tao. Sana yung mastermind ng pagpatay ng asawa ko makonsensya ka naman. Sana makamit namin ang justice sa pagkamatay ng husband ko. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.